Ang multo sa kubo. Sa gitna ng malamig na Disyembre, lumipat si Clara sa isang lumang kubo sa gitna ng kabundukan ng Davao City. Pagmamayari ito ng kanilang pamilya, ngunit matagal na itong iniwan. Gusto niyang pansamantalang tumira rito upang makatakas sa magulong syudad at magmuni-muni bago magpasko. Tahimik ang lugar, malamig, at perpektong lokasyon para sa kanyang balak na pansamantalang mapag-isa. Ngunit hindi niya alam, ang lugar na ito ay may mga lihim na magpapabago sa kanyang buhay. Sa unang gabi niya sa kubo, napansin niya ang kakaibang lamig na tila gumagapang sa kanyang balat kahit nakasindi ang maliit na kalan sa kusina. Sa labas, nagtatago ang buwan sa likod ng makakapal na ulap at ang huni ng mga kuliglig ay mistulang nawawala kapag lumalalim ang gabi. Nagising siya mula sa mahimbing na tulog nang maramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang pisngi. Pagmulat niya, may anino siyang nakita sa gilid ng kanyang kama. Sa kanyang takot, kinuha niya ang flashlight sa tabi at tinutok ito sa anino, ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa mga kapitbahay na dumalaw sa kanya upang magbigay ng pagkain. Baka nalason ka lang ng guni-guni, iha. Masyadong tahimik dito, kaya minsan parang may naririnig kang hindi naman totoo, sabi ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Feli. Ngunit hindi kumbinsido si Clara. Alam niyang may kakaibang presensya sa kubo. Isang gabi habang nag-aayos siya ng paskutin na dekorasyon na dala mula sa syudad, biglang namatay ang ilaw. Ang kislap ng mga Christmas lights na nilagay niya sa bintana ang nagbigay liwanag sa paligid. Ngunit sa kabila nito, may nakita siyang siluetang dumaan sa labas ng bintana. Dinig niya ang mabibigat na yabag na papalapit sa pintuan. Nanginginig niyang kinuha ang kutsilyo sa kusina at tumayo sa likod ng lamesa. "Sino ka? Huwag kang lalapit," sigaw niya, ngunit wala siyang narinig na sagot. Sa halip, may narinig siyang mahina ngunit malamig na bulong. "Umalis ka na dito habang may oras pa." Nagmadaling tumakbo palabas si Clara, ngunit sa dilim ng gubat ay naririnig niya ang kaluskos sa likod niya. Ang kanyang hininga ay halos mabasag sa kaba. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, may biglang sumulpot na lalaki sa kanyang harapan. Malaki ang katawan nito, duguan ang suot, at malamlam ang titig nito sa kanya. "Ako ang bantay ng kubong ito. Bumalik ka sa loob ngayon din," malamig na wika ng lalaki. Napaatras si Clara. Hindi niya alam kung magtitiwala ba siya rito o tatakbo palayo, nang biglang may mabigat na pagaspas ng hangin sa likod niya. Paglingon niya, isang mataas na nilalang na may pulang mata at matulis na kuko ang lumitaw sa dilim. Tumili si Clara, ngunit bago siya mahawakan ng nilalang, mabilis siyang hinila ng lalaki at itinulak sa likod niya. "Hindi ikaw makakakuha sa kanya," sigaw ng lalaki sabay sugod sa nilalang. Ang sagupa nila ay nag-iwan ng nakakabinging ingay at umaalingaw-naw na mga kaluskos sa paligid. Natumba si Clara, nanginginig, habang pinagmamasdan ng lalaki na buong tapang na nilalabanan ng imaw. Nang maglaho ang nilalang, duguan ngunit buhay pa rin ang lalaki na humarap sa kanya. Kinabukasan, hindi mapakali si Clara. Pinuntahan niya si Aling Feli upang magtanong tungkol sa lugar. "Ang kubo bang ito? Totoo bang may multo?" Nagbuntong hininga si Aling Feli at nagsalaysay. Ang kubong iyan ay minsan nang naging tirahan ng isang lalaking nagngangalang Rafael. Pinaniniwala ang namatay siya dito habang nilalaban ng isang halimaw na nangunguha ng kaluluwa. Simula noon, siya na ang naging tagapagbantay ng lugar na ito. "Bakit niya ako tinutulungan? Bakit hindi niya na lang ako pabayaan?" tanong ni Clara. "Mahal niya ang pamilya mo. Ang lola mo ang pinrotektahan niya noon at ngayon ikaw naman." Sa bawat araw na lumilipas, napapansin ni Clara ang presensya ni Rafael sa paligid. Una ay natatakot siya, ngunit unti-unting nagbago ang kanyang nararamdaman. Nakikita niya kung paano siya pinoprotektahan nito sa gabi. Isinasara nito ang mga bintana kapag malakas ang hangin, inilalapit ang kumot sa kanya tuwing natutulog, at sinisigurong ligtas siya mula sa anumang panganib. Isang gabi bago magpasko, nagpakita ng malinaw si Rafael kay Clara. "Hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Clara. Hindi kita kayang pabayaan," wika nito habang nakatingin sa kanya ng may lungkot at pagmamahal. Hindi makapaniwala si Clara. "Bakit ako? Isa lang akong dayuhan dito," sagot niya.
Ikaw ang nagbigay muli ng buhay sa lugar na ito. Sa tuwing naririnig kong tumatawa ka, naglalagay ng dekorasyon o nag-aalaga sa kubo, ramdam kong may saysay pa rin ang lahat. Ikaw ang nagbalik ng liwanag dito, sagot ni Rafael. Ngunit ang Pasko ay hindi natapos ng mapayapa. Sa bisperas ng Pasko, bumalik ang halimaw na tila mas malakas at mas mapanganib. Nagising si Clara sa malakas na ingay mula sa labas. Agad siyang tumayo at nakita si Rafael sa pintuan. Hindi ko na kaya, Rafael. Sasama ako sa laban, sabi ni Clara habang hawak ang isang lumang anting-anting na iniwan ng kanyang lola. Hindi. Ikaw ang dapat mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito, sagot ni Rafael. Hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing, pangako, huling beses na kitang ipagtatanggol. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Rafael ang kanyang natitirang lakas upang talunin ang halimaw. Sa sagupaan, napuno ng liwanag ang paligid at unti-unting naglaho ang halimaw kasabay ng pagpapahinga ni Rafael. Tumulo ang luha ni Clara habang inahawakan ng malamig na kamay ni Rafael. Salamat, Rafael. Mahal din kita, umiiyak na wika niya. Sa unang pagkakataon, ninitian siya ni Rafael bago tuluyang maglaho sa liwanag ng Pasko. Kinabukasan, binisita ni Clara ang kubo. Inayos niya ito, binuhay muli ang alaala ng kanyang pamilya at ginawa itong isang tahanan na puno ng pagmamahal. Sa kabila ng lamig ng Disyembre, ramdam niya ang init ng pagmamahal ni Rafael na nananatili sa paligid. Hashtags Tagalog Horror Kilig Multong Pag-ibig Pasko sa Davao Verso Ansa